Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Broken News Public Profile. Pahayag ito ni Yusek Claire Castro. Sabi dito, "Huwag nyo nang guluhin ang utak ng presidente." Yan ang galit na pahayag ni Claire Castro sa isang interview sa show ni Doris Bigornia. Dagdag pa ng Yusek, "Tumigil-tigil na kayo! Hindi kayo nakakatulong sa ekonomiya." Well, hindi ko napanood yung interview na yon. Hindi ko alam kung anong background, bakit nagalit si Jose Castro sa mga nanggugulo sa utak ng presidente. Bakit may bakit naguguluhan ang utak ng presidente dahil sa mga tao, sa mga bashing, sa mga comments. Magbasa tayo dito sa people who reacted. 23,000 ang nag-react, 22,000 ang tumatawa, 180 ang galit, 681 ang like. So, ilang percentage ito? Mga 98% tinatawanan si Yusek Claire Castro. Basa tayo sa mga comments. Bakit? Paano nagugulo ang utak ng Pangulo? Yan ang hindi ko maintindihan. Ito. Ang mga comments tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Giovanni Jaina, from St. Luke's to St. Peter. Ivan Berhami, may igugulo pa pala. Randy Pisule, should the allegation be substantiated by evidence? Anti-Claire actions would constitute a violation of Section 12, Article 7, thereby giving rise to potential constitutional accountability. Levi Flores, ba't ka ba ma-high blood? Nagtatanong lang. Sabadiha, Anti-Claire. Ito, sinasite nila ang konstitusyon. It states that in case Article 7, Section 12 ng Constitution, sabi ni Hanman Omar, it states that in case of serious illness, the public shall be informed of the state of the President's health. We, the sovereign Filipino people, have the right to know the exact medical condition of our leader. Baka hindi naintindihan ng palasyo ang ibig sabihin ng sovereign Filipino. We, di ba yung preamble natin, we, the sovereign Filipino people. Ibig sabihin, ang power rest on the people sa atin. So, klaro sa konstitusyon na pag may question sa kalusugan ng Pangulo, may karapatan ang taong bayan. Kasi ang taong bayan ang nagluklok sa Pangulo sa kanyang pwesto. Bakit hindi sila makapagbigay ng malinaw na kalagayan sa kalusugan ng Pangulo? Nagpapalabas sila ng mga video, mga picture, kailang hindi kumbinsido ang nakakarami. Yung ipinalabas nila na pictures nung Easter Sunday, maraming nagsasabi, throwback pictures. Kahit ako, yung picture ng first family, mataba ang Pangulo doon. He looks well doon. Kaya lang, sa ngayon, hindi na dahil nga may diverticulitis. May nabasa akong post kahapon, pahayag ni Claire Castro na inaamin niya ang Pangulo dahil sa extreme pain na nararanasan niya sa kanyang diverticulitis sa tiyan, hindi masyadong nakakakain. Kasi kung magkain siya at matrigger yung pain, sasakit ulit. Kaya hindi siya nakakakain ng maigi, kaya pumapayat siya. Yun yung nabasa kong post, pahayag ni Yusek Claire Castro. So, ano ba talaga? Ang pinaka-the best sana is
official medical bulletin signed by his attending physicians. Mahirap bang gawin yun? Bakit hindi nila magawa? Bakit ang nagpapaliwanag lang si Auntie Claire Castro, hindi naman siya doktor? Oh. Ito, punta tayo. May suggestion si post ni Jason sa. Kasi may ano dito, President Marcos Jr. debunks rumored illness. He has been back doing well after being diagnosed with diverticulitis. Auntie Claire, sabi ni Jason sa, mas maganda marahil kung sa susunod ay ipaayos ninyong mabuti yung balanse sa ilaw at camera opening sa green chroma key para hindi masyadong halata ng mga mapanuring mata yung video curation sa kunwari one-on-one interview mo. Suggestion lang naman ito. Alam ng mga magagaling na light director, technical director at videographer, cinematographer yan. Sana makatulong itong aming mungkahi para mapalabas ninyong makatotohanan ang kung ano man yun. Masyado kasing halata yung ginagawa ninyo. Trabahong tamad at potso-potso. Oh. Yan, yung mga magagaling, makikita lang nila sa mga lighting, mga bakit blurred. Sa mukha, okay naman. Pagdating sa background, biglang na blurred, hindi mo mabasa yung mga letters sa likod. So, dahil sa age of social media na ngayon, mahirap mag-post ng kung ano-anong video o picture proving something na ipalabas na president is working, he is well, magandang kalagayan, hindi naman nila ayusin. Bakit? Naisama pa si late Secretary Juan Ponce Enrile yung inilabas ng GMA. Diba? Bakit nabuhay muli? Last year pa siya pumanaw. Bakit naisama sa picture na pinost na nagtatrabaho ang Pangulo allegedly, nandun naman si ex-ES Bersamin. Yan ang problema. Ayusin ninyo para ang taong bayan hindi na magduda at hindi na manggugulo at hindi na magulo ang utak ng Pangulo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Na panang kita inuno kwanta atap eh. Hari kita ba nang inon? O karon mo na ni ang balay ni Uncle sa natagaan na mo og yero. So nagatulo nagyod. So dako na kaayo ang buslot sa iyang balay. Og nagasirit na gani ang ulan. Kay nagaulan karon apan excited kayo si Uncle nga nikuha sa gitabang sa iyaha nga yero. So gabok na gid kayo. So basa na gani kayo ang ilang salog. Dinonang puti kayo para ba. Yakot. Gustuhan din na. O karon Col, pila na ni katuig ang imong atop Col nga yero? Kuan eh. 30 na ni katuig. 30 na katuig. Oh. So sa 30 na katuig ingani na gid ang itsura og kadako sa buslot sa imong atop. Oh, nga ni kay nangab kuan naman eh. Nangab. Tanan naman ni nabuslot. Atuloy na. Nga panday na kuan. Salamat sa Ginoo una sa nagtabang sa ako kuan katop nako kay di na ko gyud tuluan ani kay kuan natagaan akong sin og mo palit kog sin na di man ko kapalit kay wa may kwarta ayo pa kay natagaan ko salamat kayo Oo, tungod sa kalisod tungod Col. sa kalisod maglisod gani tagpamukas ay pa ang sin So pila na day mong edad Col? kuan ako 59 na ko 59. Pila imong anak Col? duara Ay duhara.
So tanan na ay pamilya. Oh, naa na tanan. Sige Col, salamat. Tanan manatagaan sila ugsin. Sige, salamat Col.